Noong Enero ng 2004, isang kaso ng pagkawala ang yumanig sa Pilipinas. Isang 50 anyos na babae, matapos manalo ng 400 milyong piso sa loto, ay naglaho na parang bula, habang patungo upang kunin ang kanyang premyo. Nangyari ito sa gitna ng Kamaynilaan, ngunit walang saksi o CCTV na nakasaksi sa pangyayari. Ang mga pulis ay nalito kung ito ba ay simpleng paglalayas o isang kaso ng pagpatay. Ang pamilya ay dumanas ng matinding paghihirap sa bawat araw na lumipas. Ang asawa ay nasira ang buhay matapos pagbintangan bilang salarin, at ang anak na babae ay namuhay na parang ulila sa loob ng 15 taon. Marahil, ang tunay na salarin ay lihim na tumatawa, sa paniniwalang ang isang krimen na walang bangkay ay isang perpektong krimen. Ngunit makalipas ang 15 taon, noong 2019, sa ilalim ng isang construction site, isang Pandora's box ang mabubuksan. Sa loob nito ay ang kalansay ng nawawalang si Aling Elena Santos, kasama ang isang beeper na hindi kinakalawang. Dahil sa maingat na pagkakaselyo, hindi nabulok ang katawan at ang mga kritikal na ebidensya, ang DNA at boses ng salarin ay napreserba na parang kahapon lang nangyari. Ang katotohanang hindi nabulok ay nagsimulang tumutok sa leeg ng salarin. Sino kaya ang demonyong nagtatago sa 7 patong ng lona? Bago magsimula ang kwento, mag-subscribe at i-like ang video at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Ang inyong kabutihan ay magbabalik bilang biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Simulan na natin ang kwento. Kapatasan, dali po! May kung ano dito sa ilalim ng lupa! Sigaw ng operator ng backhoe noong taglamig ng 2019 sa isang redevelopment site sa Sampaloc, Maynila. Ang foreman, na tila naiinis, ay tinapakan ng upos ng sigarilyo at lumapit sa hukay. Ano ba yan? Akala mo naman may nagbaon ng tapayan. Hoy, Reyes! Bumaba ka nga at tingnan mo. Dahan-dahang bumaba ang isang trabahador sa hukay. Nang hipuin niya ang bulto, naramdaman niya ang isang mabigat at matigas na bagay. Sa kutob na hindi ito ordinaryong basura, agad tumawag ng pulis ang foreman. Pagdating ng mga taga-soko, naglagay sila ng police line at maingat na sinimulang buksan ang balot. Diyos ko, ano to? Kalansay ng tao. Halos hindi nasira ang itsura. Ito ay isang kalansay na napreserba na parang pagkaing naka-vacuum sealed, perpektong nakahiwalay sa hangin at halumigmig. Sa tabi ng kalansay ay ang mga sirang damit at isang lumang leather na pitaka. Gamit ang tiyani, binuksan ng investigador ang pitaka at maingat na sinuri ang laman. Isang kupas na SSS ID at isang piraso ng papel na nakatupi ang lumabas. Nang buklatin ng pulis ang papel, nanlisik ang kanyang mga mata. Hepe! Lotto ticket po ito! Ang petsa ay Enero 2004. At mula sa baywang ng kalansay, isang itim na aparato ang natagpuan na walang bahid ng alikabok. Ito ay isang bagay na sa museo na lang makikita, isang beeper, ang maliit na gadget na tila kahapon lang ginamit ay nanatiling buo sa loob ng 15 taon, na tila naglalaman ng huling mensahe ng may-aring pinaslang. Pagkakakilanlan, kumpirmado. Elena Santos. Naiulat na nawawala 15 taon na ang nakalipas. Batay sa police records, ang kalansay ay pag-aari ng isang 50 na anyos na street sweeper, si Elena Santos. Isa siyang long-term missing person na naglaho sa gitna ng Maynila. Ang kanyang oras, na nakakulong sa ilalim ng semento, ay huminto noong 2004. Ngayon, babalikan natin ang taglamig kung saan nagsimula ang trahedya noong 2004 sa isang mahirap na komunidad sa Maynila. Ang buhay ni Aling Elena ay puno ng paghihirap. Pag-uwi niya sa gabi, ang sasalubong sa kanya ay ang magulong pag-inom ng asawang si Ricardo Cardo Gomez. Si Cardo, isang lasinggero at sugarol, ay inuubos ang kinikita ng asawa sa alak at sugal
at madalas itong manakit. Hoy! Nasaan ang pera? Akin na! Yung kinita mo ngayong araw! Cardo, wag naman. Pambayad ng tuition ni Maria, bukas yon. Tuition? Anong tuition? Akala mo may mararating yang anak mo sa kolehiyo? Akin na sabi. Pinilit ni Aling Elena na itago ang perang nakasuksok sa aparador, ngunit hindi niya kinaya ang lakas ng asawa. Ang tanging pag-asa niya ay ang mabait at matalinong anak na si Maria. Ang mailayo si Maria mula sa impyernong tahanan na iyon ang tanging dahilan kung bakit nagtitiis si Aling Elena. Isang araw, habang tinitingnan ang mga numerong tinayaan sa loto na binili niya sa isang maliit na outlet, halos malagutan ng hininga si Aling Elena. 400 milyon. Nanginginig ang kamay na paulit-ulit niyang kinumpara ang mga numero sa TV at sa kanyang tiket, ngunit tugmang-tugma ang lahat. Nanalo siya sa Grand Lotto. Ang premyo, 100 milyong piso. Nang hawakan niya ang tiket para sa napakalaking halaga, mas naramdaman niya ang takot kaysa sa saya. Kung malalaman ito ng asawa niyang si Cardo, tiyak na kukunin nito ang pera, uubusin sa sugal, at baka pati buhay nila ni Maria ay malagay sa panganib. Hindi niya pwedeng malaman to. Kailangan kong itakas si Maria. Itinago ni Aling Elena ang lotto ticket sa pinakailalim ng kanyang pitaka at naisip ang isang taong pinagkakatiwalaan niya na parang tunay na anak. Ang nobyo ng anak niyang si Maria, isang matalinong estudyante ng medisina sa UP, si Marco de Leon. Si Marco, na masipag at magalang, ay parang manugang na para kay Aling Elena. Lihim siyang nakipagkita kay Marco sa isang tahimik na kapihan. Marco, iho, ikaw lang talaga ang mapagkakatiwalaan ko, tingnan mo ito. Tita, ito po yung winning numbers. Naku, congratulations po. Hinaan mo ang boses mo. Malaking gulo kapag nalaman ng tatay ni Maria. At huwag mo munang sasabihin kay Maria. Ha? Gusto ko siyang sorpresahin kapag nakuha ko na ang pera. Lumingon-lingon si Marco, hinawakan ng magaspang na kamay ni Aling Elena at nagsalita sa mahinahon at kalmadong boses. Huwag po kayong mag-alala, tita. Ako po ang bahala. Tutulungan ko kayong kunin ang premyo ng ligtas. Sisiguraduhin kong hindi malalaman ni Tito. Salamat, iho. Maraming salamat. Ikaw na ang bahala. Sa tila mabait na mga mata ni Marco, nakahinga ng maluwag si Aling Elena, hindi alam na iyon pala ang magiging pinakamalaki niyang pagkakamali. Sa araw ng nakatakdang pagkuha ng premyo, masiglang naghanda si Aling Elena para umalis. Isinukbit niya sa kanyang baywang ang beeper na palagi niyang dala para sa komunikasyon nila ni Maria. Tiningnan niya ang natutulog na anak at bumulong. Maria, anak, pagkatapos ng araw na to, magiging masaya na tayo. Aayusin lang ni nanay ang lahat. Nay, saan ka pupunta? Di ba day off mo? May aasikasuhin lang. Kumain ka na lang ha? Babalik din ako agad. Kinusot ni Maria ang kanyang mga mata at muling nakatulog. Iyon na pala ang huli nilang pag-uusap. Lumabas ng pinto si Aling Elena nang hindi lumilingon. Ngunit lumipas ang oras. Dumilim na. Ngunit hindi na bumalik si Aling Elena. Pagsapit ng gabi, umuwing lasing si Cardo at nagsimulang magwala nang hindi makita ang asawa. Nasaan na yung babaeng yon? Hindi man lang nagluto. Tumakas na ba? Itay, tama na po. Babalik din si nanay. Manahimik ka. Saan mo tinago ang nanay mo? Sinabihan mo siyang tumakas dala ang pera, no? Naghagis ng mga gamit si Cardo at nagsisigaw. Napasiksik si Maria sa isang sulok, nanginginig sa takot, habang tinatawagan si Marco. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay kalmado gaya ng dati. Marco, si nanay, hindi pa umuuwi. Nagwawala si Itay, lasing. Natatakot ako. Kalma ka lang, Maria. Hindi kami magkikita ni tita ngayon. Baka may pinuntahan siyang kaibigan? Hindi! Sabi niya kaninang umaga. May magandang mangyayari daw. Hindi rin niya sinasagot yung beeper niya. Gawin mo. Ilock mo ang pinto ng kwarto mo
hanggang sa kumalma ang tatay mo. Pupunta ako dyan bukas ng umaga para hanapin natin siya. Huwag kang masyadong mag-alala. Medyo gumaan ang loob ni Maria sa sinabi ni Marco, ngunit hindi nawala ang masamang kutob niya. Kinabukasan, hindi pa rin sumasagot ang beeper ni Aling Elena at ang kanyang cellphone ay nakapatay. Sa huli, tumakbo si Maria sa presinto para i-report ang pagkawala. Yung nanay ko po, umalis kahapon ng umaga at hindi pa bumabalik, pakihanap niyo po siya. Bagamat inakala ng pulis na simpleng paglalayas lang ito, sinimulan nila ang paghahanap dahil sa pakiusap ni Maria. Ngunit sa malawak na syudad ng Maynila, ang babaeng may hawak na 4 na lang milyong loto ticket ay naglaho ng walang bakas. Ang pagkawala ng street sweeper na si Elena Santos at ang misteryo ng 4 na lang milyon ay ang simula ng isang malagim na trahedya. Ang mga naiwang miyembro ng pamilya ay nagsimulang magduda at magsisihan sa isa't isa habang papasok sa isang impyernong puno ng paghihintay. Lumipas ang 1 linggo mula nang i-report ang pagkawala, ngunit wala pa ring balita tungkol kay Aling Elena. Imposibleng paglalayas lang ito dahil sa mga naiwan niyang gamit. Ang mga paborito niyang damit at personal na gamit ay nasa bahay pa, at ayon sa mga kakilala, hinding-hindi niya iiwan ang anak na si Maria nang walang paalam. Dahil dito, itinuring ng mga pulis ang kaso hindi bilang simpleng pagkawala, kundi isang marahas na krimen, posibleng pagpatay. Ang matatalas na mata ng mga investigador ay unang napunta sa asawang si Cardo Gomez, Mr. Gomez. Noong madaling araw ng Enero 14, ano ang sinabi ninyo paglabas nyo sa sugalan? Sabi ko na nga, hindi ko na matandaan. Sobrang lasing ako noon. Pero iba ang testimonya ng mga kasama ninyo. Sa sugal, ipinagmayabang nyo raw na malapit na kayong magkapera at babaliktad na ang swerte ninyo? Sa tanong ng pulis, halatang nataranta si Cardo. Noong gabi bago ang insidente, dahil sa pagkabaon sa utang, nagsalita siya ng kung ano-ano dala ng kalasingan. Ngunit sa pandinig ng mga pulis, ito ay parang isang anunsyo ng planadong krimen para makuha ang pera ng asawa. Bukod pa rito, mayroon siyang record ng paulit-ulit na pananakit sa pamilya. Ang testimonya ng mga kapitbahay ay lalo siyang idiniin. Naku, wag niyo nang tanungin. Nung gabing yon, grabe ang away nilang mag-asawa. Rinig na rinig ang basag ng gamit at sigawan sa buong kalye. Palagi niyang binubugbog. Yung asawa niya kapag lasing. Alam na naming may masamang mangyayari. Lahat ng kapitbahay ay itinuro si Cardo bilang salarin. Agad na inaresto ng pulis si Cardo at hinalughog ang kanilang bahay at ang luma niyang tricycle. Sa interrogation room, sumigaw si Cardo sa pagtanggi. Hindi ko siya pinatay. Bakit ako ang sinisisi niyo sa pagkawala niya? Lasing ako at tulog nung araw na yon. Natutulog? May makakapagpatunay ba na hindi ka umalis ng bahay buong araw? Mag-isa lang akong natulog. Sinong makakakita? Mga pulis! Sinisira niyo ang buhay ko! Hindi makapagbigay ng malinaw na alibi si Cardo at paikot-ikot lang ang sagot. Noong 2004, wala pang gaanong CCTV sa mga kalye at hindi pa uso ang dashcam. Walang anumang objektibong ebidensya na makakapagpatunay sa kanyang mga sinasabi. Agad itong sinakyan ng media. Asawang baon sa utang. Pinatay ang asawa at ibinan na walang street sweeper, miyembro ng pamilya, ang salarin. Ang mga tao ay kinondena si Cardo bilang isang demonyong mamamatay tao. Sa kabilang banda, ang investigasyon sa nobyo ng anak na si Marco De Leon ay ibang-iba ang naging takbo. Pormal na dumating si Marco sa presinto at sa mga tanong ng investigador, kalmado at lohikal siyang sumagot. Buong araw po akong nasa library ng universidad. Pumasok ako ng 9 ng umaga at umuwi ng 10 ng gabi. Ito po ang logbook ng library at mga contact number ng mga kasama kong nag-aral. Perpekto ang mga ebidensyang ipinakita ni Marco. Kinumpirma rin ng mga kaklase niya sa medisina ang kanyang alibi. Si Marco po? Oo,
Kasama ko siyang nagtanghalian at hanggang gabi ay magkasama kami. Hindi po siya umalis sa pwesto niya maliban kung mag-CR. Inalis ng mga pulis si Marco sa listahan ng mga suspek. Sa katunayan, humanga pa sila sa kanya dahil sa pag-aalaga niya kay Maria habang nakakulong ang ama nito. Sa kulungan, tiningnan ni Maria ang kanyang ama sa likod ng salamin ng may malamig na tingin. Itay, hindi mo talaga pinatay si nanay, di ba? Sabihin mo ang totoo. Maria, anak, maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga ginawa. Paano ko magagawa yun sa'yo? Kung ganoon, nasaan ka nung araw na yon? Bakit hindi mo masabi? Hindi ko. Hindi ko maalala dahil sa alak. Napayuko si Maria at humagulgol. Sa tabi niya, inakbayan siya ni Marco para aluin. Maria, huwag kang mag-alala. Lalabas din ang katotohanan. Nandito lang ako sa tabi mo. Ang mga salita ni Marco ang nagsilbing tanging sandalan ni Maria. Lalong lumaki ang galit niya sa ama at mas lalo siyang umasa kay Marco. Para makahanap ng matibay na ebidensya, gumamit ang mga pulis ng luminol sa kwarto, banyo at tricycle ni Cardo. Umaasang may makitang bakas ng dugo. Ngunit nabigo sila. Walang anumang bakas ng pagpatay o dugo na natagpuan. Hepe, malinis po. Walang bakas na nilinis ng bleach. Walang-wala po talaga. Sa isang murder case na walang bangkay, walang pag-amin, at walang saksi, nahirapan ang imbestigasyon. Nang makumpirmang hindi pa nakukuha ni Aling Elena ang premyo sa loto, lalong naguluhan ang mga investigador. Ang teorya na ang asawa ang pumatay para sa pera ay nagsimulang gumuho. May lumabas na teorya tungkol sa kidnapping, ngunit walang ibang tao na may mas malakas na motibo kaysa kay Cardo. Dahil sa pressure, lalong diniin ng mga pulis si Cardo. Mr. Gomez, umamin ka na para gumaan ang sentensya mo. Saan mo itinapon ang bangkay? Hindi ko nga ginawa. Mababaliw na ako sa inyo. Sa patuloy na pressure at pangungumbinsi, napuno ng takot si Cardo at nagsimulang bumulong. Hindi ako ang pumatay. Siya. Siya ang gumawa. Sino? Sinong siya? Pangalanan mo. Sigaw ng pulis. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Cardo at nanginginig lang. Tila may isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanya. Sa huli, dahil sa kakulangan ng ebidensya, ibinasura ng piskalya ang kaso laban kay Cardo. Pagkatapos ng 48 oras, pinalaya si Cardo. Ngunit hindi kalayaan ang naghihintay sa kanya sa labas. Dinumog siya ng mga reporter. Inaamin niyo po ba ang pagpatay sa inyong asawa? Saan niyo po itinago ang bangkay? Sa gitna ng mga flash ng kamera, yumuko si Cardo na parang isang kriminal at tumakas. Bagamat pinalaya ng batas, sa mata ng publiko, isa na siyang mamamatay tao na nakalaya lang dahil sa kakulangan ng ebidensya. Maging ang tindera sa sari-sari store ay binato siya ng asin at iniiwasan siya ng mga kapitbahay. Ganoon tuluyang nahiwalay si Cardo sa lipunan. Ang imbestigasyon ay itinigil at ang kaso ay inilagay sa cold case files. Ang pangarap ng loto ay naglaho at ang naiwan ay isang sirang pamilya at katahimikan. Ang katotohanan ay nailibing sa dilim at isang peking kapayapaan ang nagsimulang mamayani. Nang makauwi si Cardo matapos palayain, isang malamig na bahay ang kanyang dinatnan. Wala na ang kanyang asawa at maging ang anak niyang si Maria ay umalis na rin dahil sa takot. Mag-isa sa bahay, tinitigan ni Cardo ang kalendaryo at biglang may napagdesisyonan. Kinagabihan, nakarinig ang mga kapitbahay ng isang kakaibang sigaw na parang hayop, ngunit walang sinumang naglakas loob na kumatok sa bahay ng mamamatay tao. Kinabukasan, natagpo ang duguan si Cardo at isinugod sa ospital. Napailing ang mga doktor nang makita ang malubhang sugat sa kanyang dila. Hindi iyon simpleng pananakit sa sarili. Iyon ay isang desperadong paraan upang putulin ang komunikasyon sa mundo o isang panata na hindi na siya magsasalita. Pagkalabas ng ospital, ibang tao na si Cardo.
Ang marahas na lasinggero ay nawala at naging isang taong hindi na nagsasalita na parang naputol ang dila. Inimpake niya ang kanyang mga gamit at nagsimulang mamuhay sa kalye, natutulog sa luneta o sa mga bangketa. Ngunit palagi siyang nasa paligid lang ni Maria. Si Cardo, na may mahabang balbas at maruming damit, ay nagtatago sa likod ng poste o sa eskinita, binabantayan ang kanyang anak. Para kay Maria, ito ay isang nakakatakot na paniniktik mula sa taong pumatay sa kanyang ina. "Huwag mo akong lalapitan!" Sigaw ni Maria nang minsang magkasalubong sila. Sinubukan ni Cardong lumapit, ngunit tanging hangin lang ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Ah, ah, "Huwag kang lalapit. Pinatay mo si nanay. Papatayin mo rin ako!" Lumayo ka, sabi. Tumakbo palayo si Maria at si Cardo ay napaupo sa kinatatayuan, dinidibdib ang sakit. Tumulo ang malalaking butil ng luha mula sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang masabi. Nanginginig sa takot, tinawagan ni Maria si Marco. "Marco, nandito na naman si Itay. Sinundan niya ako hanggang sa eskwelahan." "Hindi ko na kaya to." "Ano? Nakarating siya dyan?" "Maria, sumakay ka ng taxi at pumunta ka dito sa kondo ko. Huwag ka nang magdala ng gamit. Umalis ka na dyan." Dinala ni Marco si Maria sa kanyang kondo at binigyan ng mainit na tsaa para pakalmahin. Habang yakap niya ang nanginginig na si Maria, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa kanyang mga mata ay may malamig na kalkulasyon. Mukhang hindi na nasa tamang pag-iisip ang tatay mo dahil sa guilt. Nagtangka pa siyang magpakamatay. Sa estado niya ngayon, baka kung anong gawin niya. "Anong gagawin ko, Marco? Wala na akong mapupuntahan. Natatakot akong mahanap niya ako." "Huwag kang mag-alala. Proprotektahan kita. Dito ka na lang tumira. Kukuha ako ng restraining order sa korte. Hinding-hindi na siya makakalapit sa'yo." Sinimulan ni Marco na ihiwalay si Maria sa mundo. Pinalitan niya ang cellphone number ni Maria at ikinalat sa mga kakilala na si Maria ay nagpapagaling dahil sa trauma. Inaprubahan ng korte ang restraining order batay sa mga ebidensya ni Marco at testimonya ni Maria. Ngayon, legal ng bawal lumapit si Cardo sa kanyang anak. Ang investigador na si SPO4 Mateo Reyes ay nakaramdam ng matinding pagkabigo, habang ang kaso ay tuluyang nalulubog sa misteryo. Walang bangkay na natagpuan, ang suspek na si Cardo ay naging pipi at palaboy, at ang biktima, si Maria, ay nagtatago. Isang gabi, muling sinuri ni Reyes ang mga record ni Aling Elena, bank accounts, SSS, PhilHealth, lahat ay hindi na nagalaw mula noong araw ng pagkawala. Kung buhay siya, kahit isang bote ng tubig man lang sana ay binili niya. Bulong niya habang nagsisindi ng sigarilyo. Kung hindi si Cardo ang salarin, sino? Pero totoo ang testimonya na nag-away sila nung gabing yon. Baka may nakaligtaan kami. Hindi maalis sa isip ni Reyes ang duda na baka hindi si Cardo ang salarin, ngunit wala siyang mahanap na bagong ebidensya. Sa huli, ang Lotto winner missing case ay opisyal na naging isang cold case. Mabilis na lumipas ang panahon. Si Marco ay kinilala bilang isang tapat na nobyo na inalagaan si Maria. Lihim niyang inayos ang mga dokumento para makuha ang pera mula sa naibentang bahay at insurance ni Maria. Si Maria naman ay naging parang isang bata na hindi mabubuhay kung wala si Marco, lubos na umaasa sa kanya. "Maria, pakasal na tayo. Ako na ang magiging pamilya mo. Kalimutan na natin ang lahat ng masamang nangyari at magsimula tayo ng bago." "Marco, sigurado ka bang mamahalin mo ang isang tulad ko? Anak ako ng isang mamamatay tao. Huwag mong sabihin yan. Biktima ka. Pangako, habang buhay kitang aalagaan at proprotektahan." Umiiyak na tumango si Maria sa matamis na alok ni Marco. Sa araw ng kanilang kasal, sa labas ng simbahan, nakatayo sa likod ng isang poste, ang marungis na si Cardo. Mula sa malayo, pinanood niya ang anak na nakasuot ng magandang bestida,
Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at pulang kuwaderno at nanginginig na nagsulat gamit ang isang maliit na lapis. 15 ng Mayo, 2008. Ikinasal si Maria. Nakangiti ang demonyo. Hindi ko dapat kalimutan. Nakatutok ang mga mata ni Cardo sa lalaking ikakasal, si Marco de Leon. Hindi iyon tingin ng sama ng loob. Iyon ay tingin ng isang Maninila na nag-aabang sa kanyang biktima. Isang tingin ng saksi na hawak ang katotohanang balang araw ay lalabas din. Lumipas ang 1 taon, 5 taon, 10 taon. Sa alaala ng mga tao, ang 400 milyon Lotto missing case ay naging isang urban legend na lamang. Ang mga investigador ay nalipat na at si SPO4 Reyes ay nasa ibang departamento na. Tila ang katotohanan ay habang buhay ng malilibing. Si Maria ay namuhay sa bangungot, ngunit nagtitiis sa tulong ng mga gamot na bigay ni Marco, habang si Cardo ay tahimik na sumusunod sa anino ni Marco sa bawat paglipas ng panahon. Isang kastilyo ng kasinungalingan ang itinayo sa loob ng 15 taon. Ngunit sa pundasyon ng kastilyong iyon, sa ilalim ng lupa, isang katotohanang hindi nabubulok ang naghihintay. Ngayon, ibabalik natin ang orasan sa taong 2019. Ang matibay na pader ng kasinungalingan ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat noong 2019. Sa gitna ng mga nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City, may isang building na nangingibabaw. Ito ang De Leon Aesthetic Clinic, pag-aari ni Dr. Marco De Leon, ang itinuturing na pinakamagaling na cosmetic surgeon sa bansa at madalas na lumabas sa TV. Ang dating mahirap na medical student ay isa ng matagumpay na lalaki na may yaman, katanyagan, at magandang asawa. Sa isang TV interview, nakangiti siyang nagsasalita. Dr. De Leon, kayo po ang tunay na kahulugan ng from rags to riches. Paano niyo po nalampasan ang mga pagsubok? Naku, salamat po. Ang kahirapan ang naging guro ko. Nag-aaral ako sa umaga at nagtatrabaho bilang security guard sa construction site sa gabi. Ang bawat patak ng pawis noon ang humubog sa kung sino ako ngayon. Tinitigan ni Maria ang asawa sa TV at kumuha ng 2 tableta mula sa bote. Isa siyang asawa ng sikat na doktor na kinaiinggitan ng marami, ngunit sa loob niya, sunog na ang kanyang kaluluwa. Gabi-gabi, sa kanyang mga bangungot, naririnig niya ang sigaw ng kanyang ina mula sa isang malamig na hukay. Maria, ang lamig dito! Sa loob ng 15 taon, ginugulo siya ng bangungot na ito. Ang depresyon at pag-asa sa gamot ay unti-unting umuubos sa kanya at ang perpektong tahanan na ito ay isa lamang kulungang salamin. Umuwi si Marco na masaya. Maria, nandito na ako. Napanood mo ba yung interview? Ang ganda daw ng reception. Oo, napanood ko. Ang galing mong magsalita. At may maganda akong balita. Naisara na ang deal para sa expansion ng clinic. Isang lumang commercial complex sa labas ng Maynila. Gigibain natin, yon at itatayo ang wellness center ng clinic natin. Itinaas ni Marco ang kanyang baso ng alak. Puno ng tagumpay. Ngunit ang lupang binili niya ay ang mismong lugar kung saan siya nagtrabaho bilang security guard. 15 taon na ang nakalipas ang lugar kung saan niya inilibing ang isang malagim na sikreto. Nang mabalitaan niya ang redevelopment, inunahan na niya ang ibang developer para siya mismo ang makabili at matabunan ng tuluyan ng ebidensya. Hindi ba dyan ka dati nagtatrabaho? Ha? Oo. Naalala mo pa pala. Ang sarap sa pakiramdam na sa lugar kung saan ako nagbanat ng buto, itatayo ko ang sarili kong gusali. Masaya ka rin, di ba? Niyakap ni Marco si Maria at ngumiti, ngunit nakaramdam si Maria ng kakaibang lamig. Makalipas ang ilang araw, habang naglilinis si Maria sa library ng asawa, nalaglag niya ang isang lumang photo album. Habang pinupulot ang mga litrato, natigilan siya. Isang litrato noong taglamig ng 2004. Si Marco, nakasuot ng uniforme ng guard sa harap ng isang container van sa construction site.
Ang background ay tila tumutugma sa lokasyon ng cell site kung saan huling na trace ang tawag ng kanyang ina. Nagtrabaho si Marco dito noong panahon na nawala si nanay. Ipinilig ni Maria ang kanyang ulo, pilit iwinawaksi ang masamang isipin. Ang asawa niya ang kanyang tagapagligtas. Ngunit ang tinik ng duda sa kanyang puso ay mahirap bunutin. Samantala, sa labas ng redevelopment site, isang matandang lalaki na maputi na ang buhok ang nakatitig sa bakod. Si Cardo, ang 15 taon, ay ginawa siyang isang matanda at sakiting mambobote, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling buhay. Nang makita niya ang pangalang Marco de Leon bilang may-ari sa construction sign, alam niya kung ano ang nasa ilalim ng lupang iyon at kung bakit binili ito ni Marco. Sa pag-aakalang sisirain ni Marco ang ebidensya, sinubukan niyang pumasok, ngunit hinarang siya ng mga security guard. "Hoy, Lolo! Bawal dito! Umalis ka na!" Wag. Wag niyong hukayin. Desperadong itinuro ni Cardo ang lokasyon ng backhoe, ngunit para sa mga guard, isa lang siyang lasing na palaboy. Sa di kalayuan, isang itim na luxury car ang huminto. Bumaba si Marco at ang asawa niyang si Maria. Dinala ni Marco si Maria doon para ipagmayabang ang kanyang tagumpay. Nang makita ni Cardo ang kanyang anak, ginamit niya ang kanyang huling lakas para sumigaw. "Uwa ah! Uwa ah!" Napalingon si Maria sa gulo. Isang marungis na matanda ang itinutulak sa sahig. Nang tingnan niya ng maigi, ito pala ang kanyang ama, si Cardo, itay. Namutla si Maria. Kumunot ang noo ni Marco at sumenyas sa mga guard. "Ano yan? Alisin niyo yan sa paningin ko. Natatakot ang asawa ko." "Opo, sir." "Pasensya na po." "Hoy! Tumayo ka! Aalis ka? O tatawag kami ng pulis?" Binuhat ng mga guard si Cardo na parang isang sako at itinapon sa isang eskinita. Tiningnan ni Cardo si Marco ng masama. Ngunit tinawanan lang siya ni Marco at isinakay si Maria sa kotse. Sa loob ng sasakyan, nanginginig na nagtanong si Maria, "Bakit nandun si Itay?" "Marco, parang may gusto siyang sabihin. Huwag mo nang isipin yon. Naaamoy niya lang ang pera, kaya siya nagpakita." Anong sasabihin ng isang matandang ulyanin? Hinawakan ni Marco ang kamay ni Maria para pakalmahin, ngunit ang kanyang mga mata sa rearview mirror ay matalim na nakatingin sa construction site. Agad niyang tinawagan ng site manager. "Manager, si Dr. De Leon to." "Oo, simulan niyo na ang trabaho." "At tungkol sa pundasyon sa Area B, mahina ang lupa dyan, kaya't huwag niyong ipagawa sa iba. Kayo mismo, kasama ang operator, ang maghukay. Kailangan malalim. At dahan-dahan lang." "Opo, Dr. De Leon. Ako na po ang bahala." Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Naniniwala siyang sa gabing iyon, mawawala na ang 15 taong tinik sa kanyang dibdib, ngunit hindi lahat ng bagay ay naaayon sa plano ng demonyo. Samantala, sa Camp Crame, si Police Major Mateo Reyes, na may puti ng buhok, ay tinitingnan ang isang lumang missing person flyer, si Elena Santos, 52 anyos. Hindi pa rin niya binibitawan ang kaso. "Major, yung redevelopment site, magsisimula na daw hukayin ngayon." Napatingin si Reyes. "Ang may-ari niyan ay si Marco de Leon, di ba?" "Opo." Nakakakilabot isipin. Ang asawa ng anak ng biktima ang may-ari ng lupa. Nakaramdam si Reyes ng kakaibang kilabot. Tila may tumatawag sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Bumalik tayo sa construction site. Umandar ang backhoe at ang matalim na ngipin nito ay sinira ang 15 taong selyadong lupa bumabaon sa kadiliman. Isang tunog ng nababasag na lupa at semento, ang Pandora's box na pilit itinatago ni Marco, ngunit kailangang mabuksan, ay malapit nang magpakita. Isang malakas na tug. Ang tunog at biglang huminto ang backhoe. Ang hangin sa redevelopment site ay biglang tumahimik. Ang tunog ng sirena ng mga rumesponding pulis ay umalingaw-ngaw.
at isang dilaw na police line ang pumalibot sa lugar, puno ng tensyon. Tiningnan ni Major Mateo Reyes ang hukay at kumunot ang noo. Nandoon ang isang malagim na sikretong hindi nakakita ng liwanag sa loob ng 15 taon. Major, hindi po ito ordinaryo. Hindi ito simpleng paglilibing. Ulat ng isang SOCO agent. Isinuot ni Reyes ang kanyang guwantes at dahan-dahang bumaba sa hukay. Ang natagpuan ay isang bulto na naglalaman ng bangkay. Ngunit ang paraan ng pagkakabalot ay nakakapangilabot sa pagiging metikuloso. Hindi ba ito yung trapal na ginagamit sa construction? Opo, Major. Pero hindi lang isang patong. Nang buksan namin ang unang layer, may industrial plastic sa loob, tapos isa pang trapal, parang Russian doll. Ilang patong lahat. Sa ngayon 7 po. Ang bawat tahi ay selyado ng silikon at duct tape. Walang hangin na makakapasok. Nakaramdam ng panlalamig si Reyes. Hindi ito isang krimen na dala ng bugso ng damdamin. Malinaw na sinadya ng salarin na pigilan ang amoy ng nabubulok na bangkay at panatilihin itong buo sa ilalim ng lupa. Nang matanggal ang huling balot, lumitaw ang kalansay. Ang estado nito ay kamangha-mangha. Dahil sa pagkaka-vacuum seal, ang bangkay ay halos naging isang tuyong mummy. Ang mga damit at personal na gamit ay himalang nanatiling buo. Major, may ID po dito. Elena Santos, pinanganak noong 1952. Elena Santos, yung sa Lotto missing case 15 years ago. Nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso sa isip ni Reyes. Tiningnan niya ang lokasyon. Ito ang mismong lugar kung saan nagtrabaho si Marco De Leon bilang security guard, kung saan siya lang ang may kontrol sa lugar tuwing gabi. Nasa ilalim pala ng ilong natin. Bulong ni Reyes. Alam na alam ng salarin ang pasikot-sikot dito. Alam niya kung saan ibubuhos ang semento para hindi mahalata at kung kailan maghuhukay para walang makakita. Isang SOCO agent ang kumuha ng isang itim na bagay mula sa baywang ng kalansay. Isang beeper na walang bahid ng alikabok. Major, tingnan niyo po ito. Isang beeper. Dahil sa trapal, hindi nag-leak ang baterya at hindi kinakalawang. Mataas ang posibilidad na buo pa ang memory chip. Ito na siguro ang smoking gun. Ipadala agad sa cybercrime unit. I-recover ang lahat ng voice message kahit anong mangyari. Nanginginig na kumuha ng sigarilyo si Reyes, ngunit ibinalik din ito nang maalala na nasa crime scene siya. Agad niyang tinawagan ang nag-iisang kamag-anak, si Maria. Makalipas ang 1 oras, sa morgue ng NBI, dumating si Maria na putlang-putla. Tiningnan niya ang mga gamit na nakalatag. Ang lumang uniforme, ang sirang sapatos, at ang beeper na laging dala ng kanyang ina. Nanay. Hinawakan ni Maria ang beeper at napaluhod, humahagulgol. Ang ina na pinaniniwalaan niyang pinatay ng kanyang ama o inaasahan niyang buhay pa, ay isa na ngayong malamig na kalansay. Maingat na kinausap ni Reyes si Maria. Mrs. De Leon, pakatatag po kayo. Ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ay ang construction site kung saan nagtrabaho dati ang asawa ninyong si Dr. Marco De Leon at ang lupang iyon ay binili niya kamakailan. Sa tingin niyo po ba, nagkataon lang ito? Ano pong ibig ninyong sabihin? Imposibleng gawin yan ni Marco. Siya po ang nagligtas sa akin. Ang salarin po ay binalot ang bangkay sa 7 patong. Ito ay magagawa lamang ng isang taong may access sa mga materyales sa construction at may pagkakataong magtrabaho ng matagal nang hindi napapansin. Ipinilig ni Maria ang kanyang ulo, pilit itinatanggi ang katotohanan, ngunit ang mga kahina-hinalang kilos ng kanyang asawa ay nagsimulang magpaulit-ulit sa kanyang isipan. Samantala, si Marco, na ipinatawag bilang resource person, ay dumating sa presinto kasama ang kanyang abogado. Nagkunwari siyang nagulat at iginiit ang kanyang pagiging inosente. Major, nakakagulat po ito.
Ang biyenan ko ay nakalibing pala sa lugar kung saan ako nagtrabaho. Kung hindi ko binili ang lupang iyon, baka hindi na siya natagpuan. Ang galing ninyong magsalita, Dr. De Leon. Pero nakapagtataka. Karaniwan, bago bumili ng lupa, nagsasagawa muna ng soil testing. Pero kayo, binili nyo agad at pinahukay. Parang may hinahanap kayong importante. Nagmamadali lang po ang construction ng clinic. At noong security guard pa ako, hindi nyo alam kung gaano karaming tao ang pumapasok doon. Bakit ako ang pinaghihinalaan ninyo? Ngumiti si Marco. Ngunit sa ilalim ng mesa, nanginginig ang kanyang mga binti. Hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Reyes. Dr. De Leon, may isang bagay kayong nakaligtaan. Masyadong naging maingat ang salarin. Sa sobrang ganda ng pagkakabalot, hindi lang ang bangkay ang napreserba, kundi pati na rin ang mga bakas na iniwan niya. Bakas? Anong bakas? Noong 15 taon na ang nakalipas, baka hindi pa kaya ng siyensya. Pero 2019 na ngayon, abangan ninyo. Kinagat ni Marco ang kanyang labi at umalis. Ngunit ramdam ni Reyes ang malamig na pawis sa kanyang likod. Paglabas ni Marco, agad siyang tumawag. Attorney, naging komplikado ang sitwasyon. Mukhang maraming alam ang mga pulis. Ihanda ang Plan B at simulan na ang media play. Gawing frame up ng mga pulis na naiinggit sa isang matagumpay na doktor. Samantala, sa isang eskinita sa tapat ng presinto, pinapanood ni Cardo ang paglabas ni Marco. Kinuha niya ang kanyang lumang kuwaderno at nanginginig na nagsulat. Hindi na siya mapakali. Nahuli na ang buntot niya. Oras ko na. Ang tingin ni Cardo ay hindi na tingin ng isang walang kalaban-laban na matanda. Makalipas ang ilang araw, sa NBI Digital Forensics Lab, abala ang mga eksperto sa pag-recover ng data mula sa beeper. Matapos ang masusing proseso, isang berdeng ilaw ang umilaw sa monitor. Major, connected na po. Naglo-load na ang data. Voice message? May voice message ba? Opo. May isang mensahe na natanggap noong araw ng pagkawala. File recovered. Every due. Pinindot ng technician ang play button. Isang maingay na tunog ang lumabas at pagkatapos ng 15 taong katahimikan, ang katotohanan mula sa ilalim ng lupa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Static tita. Si Marco po ito. Static. Kinilabutan si Reyes at ang mga technician, bagamat maingay, ang boses ay malinaw na mula sa isang binatang lalaki, ngunit ang tono at paraan ng pagsasalita ay nakakapangilabot na katulad ng kay Marco De Leon ngayon. Ang time capsule sa loob ng trapal ay sa wakas ay nabuksan at itinuro na ang salarin. Nakuha na natin siya, bulong ni Reyes. Ipadala agad ito para sa voice analysis. Ito na ang ebidensyang hindi niya matatakasan. Ang nakakulong sa loob ng trapal ay hindi lang isang bangkay. Ito ay ang boses ng isang demonyong nabulag sa kasakiman 15 taon na ang nakalipas. Oras na para hubarin ang kanyang maskara. Mula sa speaker ng NBI Digital Forensics Lab, umalingaw-ngaw ang 15 taong gulang na mensahe. Sa kabila ng ingay, malinaw ang boses. Tita, pumunta po kayo sa may office ng site. Bukas po ang pinto sa likod. Dahan-dahan po kayo para walang makakita. Hindi ito simpleng mensahe. Ito ay isang malinaw na panlilinlang para dalhin si Aling Elena sa isang liblib na lugar. Ang simula ng krimen. Anong resulta ng voice analysis? Tanong ni Major Reyes. Major, ang nagsalita ay isang lalaki. Mga early 20s. Ang accent niya ay Tagalog Manila, pero may ugali siyang pahinain ang dulo ng mga salita. Ikinumpara niyo ba sa boses ni Cardo Gomez? Opo, malayo po ang waveform. Mas mababa at magaspang ang boses ni Mr. Gomez. Hindi po siya ang nagsalita. Ito ang sandali kung saan ang 15 taong maling paratang kay Cardo ay binura ng siyensya. Ngunit hindi gumaan ang loob ni Reyes. Ang katotohanang may ibang salarin. At ito ay isang taong malapit sa biktima, ay mas nakakakilabot. Ang mas matibay na ebidensya
ay lumabas mula sa autopsy. Ang 7 patong na trapal ay hindi lang nagpreserba sa bangkay, kundi pati na rin sa kritikal na bakas ng salarin. Sa ilalim po ng kuko sa kanang kamay ng biktima, may nakita kaming skin tissue. Defensive wounds po ito. Paliwanag ng medico legal. Ibig sabihin, may DNA? Opo. Dahil walang moisture, hindi nasira ang DNA. At hindi po ito tumutugma sa DNA ni Mr. Gomez. Napapalakpak si Reyes. Nakalmot ng biktima ang salarin at ang maliit na bakas na iyon ay napreserba sa loob ng 15 taon. Mag-request kayo sa mga TV station ng mga lumang interview o footage ni Dr. Marco De Leon noong 2004. At ipatawag siya ngayon din. Sinimulang halungkatin ng mga investigador ang nakaraan ni Marco. Isang kahina-hinalang financial record ang lumabas. Si Marco, isang mahirap na medical student, ay nakapagbayad ng milyon-milyong pisong utang, cash, noong Pebrero 2004. Isang buwan matapos mawala si Aling Elena. Imposible itong mangyari sa sahod ng isang security guard. Muling naupo si Marco sa interrogation room. Ngayon ay may kasama ng PR team mula sa kanyang ospital. Dr. De Leon, noong Pebrero 10, 2004, nagbayad kayo ng 3.5 milyong piso, cash. Saan po galing ang perang iyon? Ah, iyon po. Pamana mula sa mga magulang ko. Naibenta po ang lupa namin sa probinsya. Pamana? Pero walang record sa BIR ng ganoong inheritance. At bakit cash ninyo kinuha? Matagal na po iyon. Hindi ko na masyadong maalala. Baka tinulungan ako ng mga kamag-anak. Marami pong nag-invest sa akin dahil alam nilang magiging doktor ako. Hindi maalala. Sige, kung ganoon, naaalala niyo ba ang boses na ito? Binuksan ni Reyes ang laptop at pinatugtog ang voice message. Tita, pumunta po kayo sa may office ng site. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Marco. Pagkatapos, pinatugtog ni Reyes ang isa pang audio, isang recording mula sa isang university event noong 2004 kung saan host si Marco. Halatang iisang tao lang ang nagsasalita. Ito ang resulta ng voice analysis. 99.9% match. Naaalala niyo na po ba? Napalunok si Marco, ngunit hindi siya sumuko. Isang lumang recording lang yan. Gagawin niyo akong killer? Maraming magkakamukha ng boses sa mundo. Tumayo si Marco at umalis, ngunit nanginginig ang kanyang mga binti. Alam niyang papalapit na ang mga pulis. Naisip niya ang nag-iisang taong posibleng nakakita sa kanya noong gabing iyon. Kinuha niya ang isang burner phone at tumawag. Gawin niyo na, yung sinabi ko. Ngayon na, ang target ay yung matandang palaboy. Si Cardo, gawin yung mukhang aksidente, sunog o pagkahulog. Linisin niyo. Puno ng galit ang mga mata ni Marco. Handa niyang ipapatay maging ang kanyang biyenan para protektahan ang kanyang tagumpay. Samantala, ibinalita ng mga pulis kay Maria ang tungkol sa asawa niya. Si Marco po ang suspek? Imposible. May nagkakamali po kayo. Ginang, mahirap din po para sa amin. Pero ito po ang itinuturo ng ebidensya. Magkatugma po ang boses niya sa boses ng salarin. Napaupo si Maria sa sofa. Nahihilo. Ang tagapagligtas niya ay ang demonyong pumatay sa kanyang ina, ngunit habang itinatanggi niya, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso. Ang mga salitang binubulong ni Marco sa kanyang pagtulog, ilibing na yan, ang pagsasalita niya mag-isa kapag lasing. Kung mawawala lang yang matandang yan, nanlamig ang mga kamay ni Maria sa takot. Pagsapit ng gabi, ang mga inutusan ni Marco ay pumasok sa komunidad kung saan nakatira si Cardo. Ang anino nila, may dalang mga lalagyan ng gasolina, ay gumapang sa dingding ng barong-barong. Ang huling labanan sa pagitan ng nagtatago at naghahanap ng katotohanan ay malapit nang magsimula sa gitna ng apoy. Ang hiling na aresto para kay Marco ay ibinasura ng korte dahil sa kakulangan ng probable cause.
Agad na nagsagawa ng press conference si Marco. Sa harap ng mga kamera, umarte siyang biktima. Mga kababayan, narito ako ngayon sa harap ninyo. Inaakusahan bilang isang mamamatay tao. Dahil lang sa isang lumang recording, sinisira ng mga pulis ang buhay ko. Ang biyenan ko ay parang ina na sa akin. Paano ko magagawa iyon? Umiyak siya at ang mga taga-suporta niya ay sumigaw ng Justice for Dr. De Leon. Habang pinapanood ito ni Maria sa TV, lalo siyang naguluhan. Tila totoo ang luha ng kanyang asawa, ngunit ang mga ebidensya ay gumugulo sa kanyang isip. Pumunta siya sa kanilang personal na safety vault. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga titulo ng lupa at kontrata, may isang luma at naninilaw na sobre. Ano to? Sa loob ay isang loan application form na may petsang Enero 2004. Ang aplikante, Elena Santos. Sa ibaba, malinaw ang selyo ng kanyang ina. Ngunit ang petsa ay 3 araw matapos mawala ang kanyang ina. Paano siya nakapag-apply ng loan kung nawawala na siya? At ang selyong ito, itinago ni nanay sa pinakailalim ng aparador. Paano ito nakuha ni Marco? Nanginginig ang kamay ni Maria. Ito ay malinaw na ebidensya na alam na ni Marco na patay na ang kanyang ina. Ang tiwala niya ay tuluyang gumuho, samantala si Major Reyes ay nakahanap ng isa pang kritikal na ebidensya. Sa isang maalikabok na logbook mula sa construction site, may nakasulat, Enero 14, 2004, Guardia, Marco De Leon, day off. Ngunit sa vehicle log, may record na pumasok ang pickup truck ni Marco ng 11 p.m. at lumabas ng 3 a.m. Ito ang eksaktong oras bago ibuhos ang semento para sa pundasyon. Day off siya, pero pumasok para ilibing ang bangkay at tabunan ng semento. Sinungaling ang alibi niya! Tinawagan ni Reyes si Marco. Dr. De Leon, sabi niyo may alibi kayo. Bakit kayo pumasok sa construction site noong day off ninyo? Hating gabi, sakay ng pickup, at nanatili ng 4 na oras? Biglang namutla si Marco sa kabilang linya at marahas na ibinaba ang telepono. Nagwala siya sa kanyang opisina, naghahagis ng bote. PTN na! Akala ko perpekto na. Narinig ni Maria ang ingay at lumapit sa pinto. Narinig niya ang usapan ni Marco sa telepono. Attorney, bayaran kita kahit magkano. Pigilan mo to. At ikaw, hindi mo ginawa ng maayos ang trabaho mo. Ngayong gabi, tapusin mo na yang matandang yan. Sunugin mo kung kinakailangan para manahimik na siya. Kapag pumalpak ka, isasama kita. Sa labas ng pinto, napasandal si Maria. Tinatakpan ang bibig. Yung matanda, sunugin, manahimik. Alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Ang kanyang ama, si Cardo. Ang asawa niya ay isang mamamatay tao na handang ipapatay din ang kanyang ama. Itay! Hindi! Nanginginig na tumayo si Maria. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ama. Tumatakbo siyang lumabas ng bahay. Sumakay siya ng taxi at tinawagan si Major Reyes. Major! Papatayin ng asawa ko ang tatay ko. Susunugin daw nila ang bahay niya. Tulong po! Bilisan niyo! Sumigaw si Reyes ng utos. Lahat ng unit! Rumesponde! Protektahan si Cardo Gomez. Isama ang bumbero. Ngunit mas mabilis ang kamay ng demonyo. Ang mga inutusan ni Marco ay nagsimula nang magbuhos ng gasolina sa paligid ng barong-barong ni Cardo. Isang kislap ng lighter at ang tuyong kahoy ay agad na nilamon ng apoy. Sunog! Sunog! Naging isang impyerno ang lugar. Huling dumating si Maria at napasigaw nang makita ang nasusunog na bahay. Itay! Itay! Lumabas po kayo! Sinubukan niyang pumasok, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Mula sa kanyang penthouse, pinapanood ni Marco ang usok sa kalayuan, umiinom ng alak. Ang tunog ng sirena ay parang musika sa kanyang pandinig. Paalam, biyenan. Balik na sa normal ang lahat. Naniniwala siyang ang lahat ng katotohanan ay matutupok sa apoy. Ngunit hindi niya alam
na may isang bagay na hindi masusunog, ang huling pamana ng isang amang tahimik sa loob ng 15 taon para sa kanyang anak, ay nasa gitna ng apoy na iyon. Ang makapal na usok ay bumalot sa kalangitan. Sa gitna ng kaguluhan, sumisigaw si Maria. Itay, wag po! Mamamatay kayo dyan! Walang tigil ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy, ngunit mabilis itong kumalat. Bigla, isang anino ang lumabas mula sa nasusunog na bahay si Cardo. Ngunit tila may naalala siya at muli siyang sumuong pabalik sa apoy. Sigaw ng isang bumbero, ngunit hindi nag-atubili si Cardo. Napaupo si Maria at humagulgol. Ilang sandali pa, gumuho ang bubong. Matapang na pumasok ang mga bumbero. Makalipas ang ilang minuto na parang walang hanggan, inilabas nila si Cardo, karga-karga. Ang kanyang buong katawan ay sunog at halos wala na siyang malay. Habang inilalagay siya sa stretcher, ang kanyang nakakuyom na kamao ay nanginginig. Sa kabila ng pagkasunog, mahigpit niyang hawak ang isang bagay na idinagan sa kanyang dibdib. Isang maliit, luma, at pulang kwaderno. Sumampa si Maria sa ambulansya. Itay, bakit po? Bakit kayo bumalik doon? Hirap na iminulat ni Cardo ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, naroon ang lungkot at pagmamahal na hindi niya naipakita sa loob ng 15 taon. Ibinigay niya ang kwaderno kay Maria at sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, bumuka ang kanyang bibig. Sa garalgal at hirap na pananalita, sinabi niya, Ma, Ri, A, Pa, Ta, Vad, Ta, Vad, A, Nak. Iyon ang huling mga salita ni Cardo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng anak at pumikit. Ang monitor ng puso sa ambulansya ay nag-flatline. Itay! Itay! Gumising po kayo! Wag po! Ang nakakabinging iyak ni Maria ang pumuno sa ambulansya. Sa ospital, nakaupo si Maria, tulala, hawak ang kwaderno, ang tanging pamana ng amang isinugal ang buhay para dito. Nanginginig niyang binuksan ang sunog na pabalat. Ang unang pahina pa lang, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Nakasulat doon ang katotohanan. Enero 14, 2004. Nakita ko, pinainom ni Marco ng gamot si Elena at sinakal siya sa likod ng container van. Pinanood kong mamatay ang asawa ko. Halos hindi makahinga si Maria. Sa susunod na pahina, may mga sulat na nabahiran ng luha. Tatakbo sana ako para tumulong. Pero nakita niya ako. Ngumiti siya at sinabing, Sige, Bienan, magsumbong ka. Sa tingin mo, paniniwalaan ka ng pulis? Isang lasinggero? O ako, isang medical student? Sa oras na magsumbong ka, ililibing ko rin si Maria sa lupang ito. Ang kanyang ama ay hindi salarin. Siya ay isang amang isinuko ang sarili, pinutol ang sariling dila para lang protektahan ang anak na bihag ng isang demonyo. Habang kinamumuhian siya ng mundo, maging ng sarili niyang anak, tiniis niya ang lahat sa katahimikan para mabuhay si Maria. Sa huling pahina, nakasulat, Maria, anak, kahit mamatay ako, proprotektahan kita. Huwag kang maniwala sa kanya. Isa siyang demonyo. Kung mabasa mo man ito balang araw, sana mapatawad mo ako. Itay, patawarin mo ako, Itay. Napahagulgol si Maria. Ang bawat sandali na kinamuhian niya ang kanyang ama ay naging isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang ama ay hindi stalker. Siya ay isang bodyguard na anino. Pinoprotektahan ang anak sa demonyong asawa nito. Ibinigay ni Maria ang duguan at sunog na kwaderno. Major, basahin niyo po ito. Ito ang diary na isinulat ng tatay ko mula sa impyerno para iligtas ako. Binasa ni Reyes ang kwaderno. Habang nagbabasa, namula ang kanyang mukha sa galit. Sinuntok niya ang pader. Hayop na to! Pumatay na! Nanakot pa! At nagpanggap pang anghel sa TV. Major, pakiusap po.
sabi ni Maria sa malamig na boses. Patayin niyo siya sa batas. Ibulok niyo siya sa kulungan. Yun po ang hiling ng tatay ko. Huwag po kayong mag-alala. Ang kuwadernong ito ay isang last will at isang matibay na ebidensya. Isusugal ko ang posisyon ko. Masigurado lang na mapupusasan ko ang demonyong yan. Agad tumawag si Reyes. Lahat ng team, mag-assemble, special task force. Ngayon na! Target, Marco De Leon. Sugurin natin bago pa niya masira ang mga ebidensya. Samantala, sa kanyang penthouse, tumunog ang telepono ni Marco. Sir, tapos na po. Dinala sa ospital yung matanda. Dead on arrival. Sigurado? Walang sabit? Opo. Aksidenteng sunog lang po ang lalabas. Malinis. Ibinaba ni Marco ang telepono at bumuntong hininga. Nawala na ang nag-iisang saksi. Ngunit hindi niya alam na ang maliit na kuwadernong iniligtas ni Cardo mula sa apoy ay papalapit na sa kanya. Kasabay ng mga sirena ng pulis. Ang puzzle ng katotohanan na binuo ng sakripisyo ng isang ama ay ang magiging pinakamatulis na sandata laban sa kasamaan ni Marco. Sa dilim ng madaling araw, ang mga sasakyan ng SWAT ay mabilis na tumatakbo patungo sa ospital ni Marco, oras na ng paghuhukom. Sa BGC, sa kanyang opisina na may tanawin ng syudad, iniinom ni Marco ang kanyang alak ng tagumpay. Ngunit ang kanyang ilusyon ay mabilis na gumuho. Isang malakas na kalabog ang sumira sa pinto at pumasok ang mga armadong pulis. Marco De Leon, arestado ka para sa parricide, pagtago ng bangkay at arson with homicide. Sino kayo? Anong karapatan nyo? Bago pa siya makapalag, napusasan na siya. Doon niya naintindihan ang sitwasyon, ngunit kumapit pa rin siya sa kapangyarihan niya. Bitawan niyo ako. Tatawagan ko ang abogado ko. Sisiguraduhin kong matatanggal kayo sa serbisyo. Sa interrogation room, kalmado pa ring naupo si Marco sa harap ni Major Reyes. Major, sumusobra na yata kayo. Isang beeper lang ang ebidensya nyo. At kung ako man ang gumawa, 15 years na yon. Tapos na ang prescription period. Hindi nyo na ako makukulong. Inilapag ni Reyes ang sunog na pulang kuwaderno sa mesa. Alam mo ba kung ano to? Ito ang diary ng biyenan mong sinunog mo. Nakasulat dito ang lahat. Isang nobela ng ulyanin? Hindi yan paniniwalaan ng korte. At ulitin ko, 17 years na yon. Lagpas na sa statute of limitations. Ngumisi si Reyes. Mukhang hindi ka updated sa batas, Dr. De Leon. Noong 2015, isang bagong batas ang naipasa. Inalis nito ang statute of limitations para sa heinous crimes tulad ng murder. Kahit 100 taon pa ang lumipas, makukulong ka. Hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Biglang namutla si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng takot. Ipinakita ni Reyes ang voice analysis. 99.9% match sa boses mo noong college. Itatanggi mo pa? Gawa-gawa lang yan. Sige. Paano naman ito? Ipinakita ni Reyes ang DNA result. Ang 7 patong na trapal ang naging katapusan mo. Napreserba nito ang bangkay at ang DNA mo. May skin tissue sa ilalim ng kuko ng biyenan mo. Nakuha ka niya bago siya mamatay. Nithunyo, niya percent match. Ikaw lang ang salarin sa buong Pilipinas. Ngayon, sabihin mong nobela lang to. Tuluyang gumuho ang mundo ni Marco. Wala na siyang takas. Tumawa siya ng may kabaliwan. Ha ha ha! Oo, ako nga. Yung pesteng trapal na yon. Kung basta ko na lang siyang inilibing, sana nabulok na siya. Umaamin ka na? Oo, ako ang pumatay. Ano ngayon kung pinatay ko ang isang hamak na street sweeper? Ilang buhay ang nailigtas ko bilang doktor. Yung 4 na ang milyon na yon, yun ang magpapabago ng buhay ko. Pero ayaw niyang ibigay ng buo. Gusto pa niyang sabihin sa anak niya, kaya tinapos ko na. Sa likod ng one-way mirror, pinapanood ni Maria ang lahat. Napaluhod siya sa sobrang sakit at galit.
Ang lalaking minahal niya, na nangakong poprotektahan siya, ay ang mismong demonyong pumatay sa kanyang ina at ama. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit ginawa ng kanyang ama ang lahat para ilayo siya kay Marco. Marco de Leon, arestado ka na. Tapos na ang lahat ng yaman at kasikatan mo, sabi ni Reyes. Habang kinakaladkad palabas, sumisigaw pa rin si Marco. Baka na lang to! Hindi niyo ako kilala! Ako ang pinakamagaling na doktor sa Pilipinas. Ang sigaw niya ay naglaho sa pasilyo. Ang katotohanan na itinago sa loob ng 15 taon ay sa wakas ay lumabas dahil sa sakripisyo ng isang ina na lumaban hanggang sa huli at isang amang tiniis ang lahat para sa kanyang anak. Sa korte, sa harap ng maraming tao at media, binasa ang hatol. Si Marco, na nakasuot ng uniforme ng preso, ay nanatiling mayabang. Ang akusadong si Marco de Leon ay napatunayang nagkasala sa planadong pagpatay kay Elena Santos, pagtago sa kanyang bangkay, at pagpaplano ng pagsunog na ikinamatay ni Cardo Gomez. Ipinakita niya ang kawalan ng pagsisisi at paggalang sa batas. Dahil dito, kailangang ihiwalay ang akusado sa lipunan ng habang buhay. Nagsimulang manginig si Marco. Hatol. Ang akusadong si Marco de Leon ay hinahatulan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parol. Tok! 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 Umalingaw-ngaw ang tunog ng martilyo. Naghiyawan ang mga tao. Sigaw ng iba. Nagwala si Marco. Hindi! Mali ang hatol. Inosente ako. Kinaladkad siya palabas ng mga guwardiya habang patuloy siyang sumisigaw. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang ospital ay isinara at lahat ng kanyang yaman ay kinuha ng gobyerno. Makalipas ang ilang araw, ibinigay kay Maria ang bahagi ng yaman bilang asawa. Ngunit para sa kanya, ito ay duguan. Agad siyang pumunta sa isang abogado. Ang lahat ng perang ito, i-donate po natin sa isang foundation para sa mga biktima ng krimen. Sa pangalan po ng nanay kong si Elena Santos at tatay kong si Cardo Gomez. Sigurado po kayo, ma'am? Opo! Isang sumpa ang perang yan para sa akin. Sa isang memorial park, isang simple ngunit marangal na libing ang idinaos. Pagkatapos ng 15 taon, magkasama ng muli sina Aling Elena at Cardo. Ang kanilang mga litrato sa puntod ay nakangiti. Dumating si Major Reyes. Pasensya na po, Mrs. De Leon. Kung naging mas mabilis lang kami, 15 years ago, wag po kayong humingi ng tawad, Major. Dahil hindi po kayo sumuko, nakamit nila ang hustisya. Salamat po. Naging isang landmark case ang kasong ito na nagpaalala sa lahat tungkol sa kahalagahan ng pag-usig sa mga matatagal ng krimen. Habang inaayos ni Maria ang mga gamit ng kanyang ama, nakita niya ang isang lumang jacket. Sa bulsa nito, may isang nakatuping papel. Isang sulat na inihanda ng kanyang ama sakaling magkita sila. Anak kong Maria, kumain ka lagi at huwag magkakasakit. Okay lang si Itay. Basta masaya ka. Wala na akong hihilingin pa. Napaiyak si Maria. Ito ang pag-ibig na nanatiling buhay sa kabila ng 15 taong katahimikan. Itay, patawad po. Mahal na mahal kita. Lumipas ang panahon, nagbukas si Maria ng isang maliit na flower shop sa isang tahimik na lugar. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng depresyon. Sa isang espesyal na lugar sa kanyang tindahan, nakadisplay ang mga litrato ng kanyang mga magulang, ang malinis na beeper at ang pulang kwaderno. Ang katotohanan ay nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Suot niya ang lumang relo ng kanyang ama. Ang mga kamay nito ay patuloy na umiikot patungo sa hinaharap. Ang ganda po ng panahon ngayon, sabi ng isang customer. Opo, tagsibol na nga po talaga. Tumingin si Maria sa maaliwalas na langit. Ang hustisya, bagamat minsan ay mabagal, ay palaging dumarating. Ang kuwentong ito ay nagpapatunay na ang kasakiman ay nagdudulot ng kapahamakan, ngunit ang pag-ibig at sakripisyo
ay hinding-hindi nabubulok. Para kay Maria na nagsisimula ng bagong buhay at sa kanyang mga magulang na sa wakas ay payapa na. Ang isang mahabang taglamig ay natapos na. Isang magandang tagsibol ang nagsimula